Pinag-aaralan ng DPWH kung ano ang maaaring ikaso laban sa kumpanya ng truck na dumaan sa Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela bago ito bumigay. Bukod sa overloading, isa pang sinisilip ang disenyo at materyales na ginamit sa paggawa ng tulay. Saksi si Joseph Moro. Kumakuha, dapat kumati ulit niya. Pasular ka talaga kita? Pasular siguro. Viral ang video na ito nakuha ng isang napadaang motorista sa pagguho ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela nitong February 27. Under verification ng DPWH ang video, 8 ang sugatan sa insidente na pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH. Ang DPWH pinag-aaralan ngayon ang maaaring ikaso sa kumpanya ng truck na dumaan bago gumuho ang tulay. 44 tons lamang anila ang capacity nito. Pero ang dumaan truck na pinaniniwala ang may kuha ng viral dashcam video na sa 100 tonelada ang bigat o mahigit doble ng kapasidad ng tulay. Overstressed yung the bridge by 200% yata. Lumalabas din na di lamang ang truck na yan ang mabigat na sasakyang dumaan. Bandang alas 8 ng gabing yung magkasunod na dumaan ang 2 truck na may dalang mga bato. May pangatlo pa nga sana ng truck na sasampa sa tulay. Dumaan yung isa, nakalusot. Pangalawa, yun ang sumabit na ba. Bukod sa kapasidad ng tulay, may isa pang sinisilip ang DPWH. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng DPWH ay ang umano'y kakaibang disenyo ng Cabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. This is a unique design. The first of its kind dito sa... Never been tested if you could be. In Philippines, wala to. Yung cables kasi nito are solid steel, hindi strand, hindi cable stay, ay yung hindi cable strand. Normally, alam namin dito is actually when you do this kind of a structure, dapat yung cable, cable strands ang dapat ginagamit dito. Because may tensile stress, may tensile parameters para gumagano ng konti yung tulay pagkano. When it is rigid, talagang when it snaps. Sinimulang itayo noong 2014 pero nitong Pebrero lamang binuksan ang tulay na umabot sa kabuuang halaga na 1.2 billion pesos. 2018 natapos ang orihinal na kontrata sa halagang mahigit 600 million pesos. Pero kinailangang i-adjust ang disenyo ng tulay kaya di agad binuksan. Kinailangan ulit itong i-retrofit noong 2022 para sumunod sa bagong design code ng DPWH. Nandot na lang namin to. Well, from the design, from the detailed engineering design to the construction and now to the retrofitting, everything was done, were done actually before this administration took over. Kinukuha pa namin ang panig ng pribadong consortium ng kumpanyang UTCP, PERT Consultant Schema JV at isang engineer Albert Cañete na ayon sa DPWH ay nagdisenyo ng tulay. Tinanong din namin na nag-aproba nito noong 2014 na sinuoy DPWH Secretary Rogelio Singson. Sabi niya may ginagawa ng investigasyon ng DPWH at doon na niya kami sumangguni. Kumpanyang RD Interior Junior Construction naman ang kinontratang gumawa nito. Ang Senate Committee on Public Works handa raw magsagawa ng investigasyon. Hiniling na sa DPWH na magsumite ng report tungkol sa pagguho ng tulay. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.